Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, purihin ka at pasalamatan sa oras na ito na kung saan ipagkakaloob mo ang iyong banal na mensahe sa bawat isa bilang pagkain spiritual, Panginoon, na iyong mga salita bilang kagalingan sa aming mga spiritual na karamdaman. Lumalapit kami sa iyo, banal na Espiritu, Panginoon, Diyos na dakila, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Linisin po aming puso, din po kami ng karunungan, kababaan ng loob, Panginoon. Gamitin mo ang iyong bang lingkod bilang daluyan lamang ng iyong mensahe, O Lord. Purihin ka sa lahat ng panahon. Come, Holy Spirit, we need you. Patuloy kaming umaasa at patuloy kaming humihingi ng patnubay upang gabayan ang aming isipan, ang aming puso, ang aming espiritu sa iyo, O Lord. Patuloy ka kumilo sa mga darating pang minuto. Ikaw maitaas at mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sama-sama po natin pakinggan ang mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias na hindi umulan sa loob ng tatlong taon kalahati ay magkakaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinupunta si Elias kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sina Aman, pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Natindigan sila at pinagtrabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol sa kinatatuyuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, welcome po muli sa Word of God, Daily Gospel. At ang ating pong pagbasa sa araw na ito bilang pagkain spiritual ay nagmula po kay Lucas. Amen. Chapter 4, verses 24 to 30. At ito po ay masasabi natin actually, about to sa hindi tinanggap si Jesus sa Nazareth, no? Alam niyo po, yung nakikita niyo sa screen, yung word na rejection. Lahat po ba tayo nakaranas ng ganyang damdamin? Yung rejection, yung feeling natin hindi tayo tanggap. Hindi tayo tinatanggap. Minsan naranasan natin yan sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ibang tao. Yung hindi nila tayo matanggap, meron sa pagkatao natin na hindi tayo matanggap. Hindi tayo matanggap ng lipunan. Andoon. So, masakit yun, no? Masakit yung word na rejection. Pero kamukha ng Panginoong Jesus, naramdaman din niya yan, yung rejection na yan. Na perfecto na ang Panginoong Jesus, isa na siyang anak ng Diyos. Pero marami pa rin hindi naniwala sa kanya during his time. Okay, nangangaral siya, nagpapagaling siya ng mga may sakit, pero hindi naman lahat na nagpupunta doon naniniwala sa kanya. Yung iba nakikichismis lang,
Yung iba, tinitingnan lang siya, kamukha ng mga Pariseo, mga dalubhasa sa kasulatan, na hinihintay lang siya magkamali. So, may rejection, ano bang sabi nga yung gumawa ka ng mabuti, may masasabi, gumawa ka ng masama, mas lalong may masasabi. Walang ano, no? Meron at merong mare-reject sa isang tao. Kasi syempre, una sa lahat, hindi tayo perfecto. Meron at merong nakikita sa ating hindi maganda. At kailangan maging preparado tayo sa ganong pagtrato ng ating kapwa. Dahil sa ang Panginoong Jesus naranasan niya yun. At paano ba yung ginawa o naging reaction ng Panginoon, nung maramdaman niya yung hindi pagtanggap sa Kanya. Sa mismong bayan niya, hindi siya tinanggap. Buti pa sa iba, no? May nakikinig sa Kanya, naniniwala sa Kanya. So, siya anak ng Diyos, pero marami nagsasabi na siya ay sinungaling, na ang kapangyarihan na ginagamit siya, galing yan sa prinsipe ng demonyo, na basta meron din mga hindi talaga naniniwala sa Kanya hanggang sa Kanyang kamatayan. Amen? At sa panahon natin ngayon na naganap na ang lahat, naganap na ang Old Testament, naganap na ang New Testament, may rejection pa rin nangyayari sa Panginoong Jesus. Ang katotohanan na hindi natin tinatanggap, hindi natin sinasabuhay, hindi natin sinusunod, ang utos ng Diyos, rejection na yan. Nire-reject natin yung Kanyang kalooban. Yung kapag sinusunod natin yung ating gusto, nire-reject natin ang Panginoon sa ating buhay. At maraming nangyayari yan ngayon. Ang hindi natin pagsunod sa mga utos ng Diyos ay rejection sa Kanyang will. Sa God's will. Kasi nga ang nangyayari ngayon, puro yun ang will. Yung bang meron tayong pagsubok sa buhay natin, nire-reject natin. Ayaw ko itong pagsubok na to. Ayaw ko itong problema na to. Yun, rejection yun. Samantalang tinuturuan tayo ng salita ng Diyos kung paano natin isosolve yung ating pagsubok sa tulong ng Panginoon. Ano pa yung mga rejection sa panahon nito? Yung bang kung ano yung ibinigay sa atin. Halimbawa, gender. Nilikha tayong babae, nilikha tayong lalaki. Nire-reject ng tao yun. Ayaw niya yun. Nagkamali ang Diyos sa paglikha, no? Rejection yun. Ano pa yung mga rejection? Sa family. May mga mahal tayo sa buhay na nire-reject tayo dahil hindi tayo nagiging mabuting miyembro ng pamilya. Rejection sa trabaho, rejection sa mga kakilala, kaibigan. Yung mga rejection na yan, kamukha ng Panginoong Jesus, imbis na sumuko siya, imbis siya patulan niya yung mga rejection niya, mas lalo siya nagpursige sa kanyang misyon. Mas lalo siya nag-focus sa misyon niya na makasunod sa kalooban ng Ama. Yung rejection na naramdaman niya, ginamit niya yon para lalo ipakita ang kalooban ng Diyos. So sa buhay natin, yung mga ganyang negative na feelings, dapat mas ginagamit natin yan para mas itaas ang Diyos. Na tayo nakakatiis sa mga masasamang sinasabi ng mga tao kasi alam natin na pinangako ng Diyos na mapalad ang mga umuusig dahil sa pagtatanggol natin sa mabuting balita. I-reject na tayo ng lahat ng tao. Huwag lang ng Diyos. Mahirap yun. Yung panahon ng paghuhusga, hindi nakasulat ang ating pangalan sa Book of Life, rejection yun. At pag na-reject tayo sa langit, saan tayo pupunta? Sa impyerno. Amen? I-reject na tayo ng lahat, huwag lang ng Diyos. Kaya dapat, inaano natin sa buhay natin na maraming gusto ang Diyos na ipagawa sa atin na kabutihan. Pero patuloy natin nire-reject ang buhay sa buhay natin ng Panginoon. Why? Because hindi yun nakakapagbigay kasiyahan sa atin. Hindi tayo masaya dun sa kalooban ng Diyos. Kaya reject. Tapon. Yan gusto eh. Amen. But of course, ang Diyos, kahit patuloy na siyang ipinagtatabuyan sa buhay natin, andiyan lang ang Panginoon. Pag tayo lalapit sa Kanya, mas lalong lalapit sa atin ng Diyos. Pero kung tayo lalayo sa Diyos, talagang mapapalayo tayo sa Kanya. Tayo na rin yung nagbibigay ng desisyon. Kasi meron tayong free will eh. So, nasa sa atin na yun. Meron tayong problema ngayon, may pagsubok ngayon. Paano natin tinatanggap ang advice ni Jesus Christ ng salita ng Diyos, ng mabuting balita? Amen.
talaga madaling tanggapin at sundin ang utos ng Panginoon. Maraming rejection. Pero hindi natin namamalayan, yung nire-reject natin na pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun ang makapagbibigay sa atin ng buhay. Yun ang makapagbibigay sa atin ng totoong relasyon sa Panginoon. Amen. Naganap na ang lahat, naialay na ang kordero. Inaalala natin ang paghihirap ni Kristo, ang pagpako niya sa krus, ang muli niyang pagkabuhay. I-reject pa ba natin ang Diyos na sobrang nagmamahal sa atin? I-reject pa ba natin ang Diyos na wala nang inisip kung paano tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan? Amen. I-reject natin yung mga kasalanan natin, yung mga bisyo natin na hindi nakakatulong sa atin. Paninigarilyo, pag-inom ng alak, sama ng loob, inggit, galit sa kapwa, yan ang i-reject natin sa buhay natin. Kasi, pag hindi natin ginawa yun, lalo tayong makapalayo sa Panginoon. Amen. Ang Panginoong Jesus, dumating siya dito sa mundo hindi para sa mga banal, kundi para sa ating mga makasalanan. Kaya nga siya napupulaan ng mga Pariseyo eh. Ano ba yung si Jesus Diyo? Sinasabi niyong anak ng Diyos. Pero nakikisalo na makikain sa mga makasalanan. Hindi tayo nire-reject ng Panginoon. Mahal niya tayong mga makasalanan. Ang ayaw ng Diyos, yung mga kasalanan ginagawa natin. Yun ang ayaw ng Panginoon sa atin. Amen. Tayo nga mga tao, mga simpleng bagay, alam natin ipagbukod ang hindi maganda sa maganda. Kasi gusto natin yung the best sa atin. Ano pa ba ang pagiging the best? Kundi ang Diyos. Yung tayo nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Yung tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Unti-unti nating i-reject na, hindi ko ito kailangan sa buhay ko to. Magdadala sa akin to ng kasalanan. I-reject natin yung hindi pa. Kasi, ang buhay natin, dapat maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kung ano man yung mga kahinaan natin, kaya naman natin yun eh. Sa totoo lang, hindi naman magbibigay ng utos ng Diyos na hindi natin kaya. Dahil kayo ng Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos na huwag kang magnakaw, huwag magsimba ka tuwing linggo, yung mga sa utos ng Diyos, no? Magbasa ng Bible, magsamba sa Panginoon, magpatawad. Lahat naman yun ay kakayanin natin eh. Kung ang Diyos ay hindi natin nire-reject sa ating buhay, mahirap lang magbalik loob sa Diyos, mahirap lang i-let go yung mga gusto natin kung hindi natin tinatanggap ng buong-buo ang Diyos. Ang kailangan natin ngayon, buong pagtanggap. Sabi nga, we cannot be a servant of God, of Jesus Christ. We cannot deny ang ating sarili. We cannot carry our cross at sumunod sa Panginoon. Amen. Pagkalimot sa sarili. Lord, nire-reject ko kung ano yung mga gusto ko kasi alam mo, mapapasama ako eh. Magkakasala ako sa gusto kong ito. Rejection to those things na nagpapasama, nagpaparumi sa atin, and accepting the will of the Lord. Kasi, hindi naman yung tuwatawag ng Panginoon ng papasok sa langit, kundi sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. Napakahirap ng senaryo na tayo ay nakapila na sa paghusga. Diba sakit nun? Kasi ayuda eh. Pag hindi nasama ang pangalan mo sa ayuda, di ba masakit? Yung mga kapitbahay ko nakatanggap sila ng bigas, ng delata, pero ako ba't hindi? Hindi ba? We want to be belong. At kung gusto nating mabilong tayo sa God's community. Amen. Yan ang totoong community, the God's community. Huwag tayo mabilong sa makasalanan na nga ang mundo, sumasama pa tayo, dagdag ng dagdag. Yung mga kasalanan na hindi na nire-reject, acceptable na ng tao eh. Hindi ba? It doesn't mean na sa social media na majority wins. Maraming nagko-comment dyan, maraming nag-share dyan, nag-viral na nga yan, gayahin na natin yan. Hindi na natin nare-reject ang mabuti sa masama. Amen? Ang nangyayari, yung masama, normal na, sige na,
Huwag na natin i-reject yan eh. Approve na yan ng batas, approve na yan ng tao. Habang ina-approve natin yung mga kasalanan, nire-reject natin ang Diyos sa ating buhay. Amen. Nire-reject natin ang Diyos. Napakahirap na nabubuhay tayo sa habang ng Diyos, at napakahirap na habang nire-reject natin, na makapasok ang Diyos sa buhay natin, nasasaktan natin ang Panginoon. Nasasaktan natin. Hindi pa ba natin yung pagkakataon na tayo naman ang masaktan? Nasasabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Taga saan ka? Umalis ka sa harapan ko. Tapos sasabihin natin, Lord, nangaral ako na yung mga salita. Naging kasama mo ako noon. Hindi yun eh. Ang gusto ng Panginoon, yung pagsunod sa kanyang kalooban hanggang wakas. Nagtitiis hanggang wakas. Yun ang makakapasok sa langit. Nakakalimutan natin yung gusto natin. Yung puro ako, masaya ako dito, gusto ko to. Hindi, mabuhay tayo na ano bang gusto mo, Lord? Kasi i-reject ko talaga yan. Masunod ko lang yung kalooban. At mapapasaya natin ng Panginoon. Actually, hindi lang masaya, kagalakan. Na araw-araw na lang sa tulong ng Diyos. Actually, tandaan natin salitang sa tulong ng Diyos. Hindi natin mare-reject ang mga kasalanang ginagawa natin kung tayo lang. Kasi makalaman tayo eh. Likas tayong makasalanan. Likas tayong madali tayong ma-attract sa ino-offer ng mundo. Napansamantala lang naman na kasiyahan na nagdadala sa atin sa kasalanan. So kung lagi natin nasa isip na, Lord, gusto ko nang tanggalin tong sobrang pagkain ko ng mga pagkain na nakapagdulot sa akin ng sakit. Gusto ko nang, Lord, na i-reject itong galit ko, pakawalan na to, Lord, magpatawad na ako. Magagawa natin yan. Kung inaalay natin sa Panginoon. Nakaya natin talikuran dahil sa Panginoon. May reason eh. Nagkakaroon ng reason yung buhay natin. Hindi lagi tayong nakatingin sa, gusto ko yumaman, gusto ko makilala sa mundo. Hindi ba? Puro pang sarili lamang. Hindi na natin nagagampanan ang ating misyon. We cannot follow the cross of Jesus Christ. We cannot love God with all our hearts, mind, soul, and strength kung hindi natin i-reject ang kasalanan. At ang panahon na ito, na Kwaresma, ito ang panahon ng rejection. Kaya nga, di ba, merong mga fasting, abstinence, panahon ng paglilimos, panahon ng pag-aayuno, panahon ng pananalangin. Pero inuukol ba natin? Yun para sa Diyos. Pinapaalala na sa atin ng Panginoon na dito pa siya. Buhay pa tayo. Naghihintay pa ang Panginoon. Ina-accept pa niya tayo. Kasi ayaw nang dumating ng Diyos ang panahon na ma-reject tayo sa langit. Kaya natin siya binigyan ng panahon. Natin siya minahal. Ang mundo'y nakakasilaw. Ang mundo'y pinaghaharian ng dyablo. Isang dyablo na talunan na, pero trying hard pa. So, sa panahon pa lang ni Eva at Adam, nireject na ni Eva yung bawal na bunga, hindi tayo makakaranas ng ganito. Pero syempre, i-offer pa lang sa atin yung temptation, reject na natin. Sa isip pa lang natin, i-reject na natin. Just say no. At pag sinabi natin no sa kasalanan, no, di ba? Hindi na kailangan explanation. Kaya tayo lagi nanguhulog sa kasalanan. Kasi lagi natin binibigyan ng explanation. Lord, magdanako ko ngayon kasi kailangan ko ng pera kapit sa patalim. Hindi ba? Ibig sa i-reject natin yung mga ganong thoughts. I-entertain natin. Yung mga negative thoughts na naiisip natin. Dapat i-reject yan sa isip pa lang. Sapagkat sa isip natin, ang sabi sa Filipos, chapter 4, verse 8, dapat pag-ilaban ang isip natin, mga bagay na kapuri-puri, malinis, marangal. Marami talaga tayong dapat i-reject. Amen. At kung nagkakaroon tayo ng rejection sa ating kapwa, lagi nating isipin kung ano ang pagkakakilala sa atin ng Panginoon. Hindi natin kailangan depensa ang ating sarili. Kilala tayo ng Diyos. Amen. Nawa,
ang mabuting balita na ito sa araw na ito, ang nagbigay sa atin ng pagninilay na yung masagot natin yung mga katanungan na araw-araw ba nare-reject ko ang Diyos? Sa paanong paraan? At ano yung pwede kong gawin, nating gawin, para yung mga kasalanan na nagdadala sa atin sa kahinaan, i-reject na natin. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming pong salamat sa pagpapaalala mo po sa amin na napakarami naming nagagawa na kasalanan na nire-reject namin ng iyong presensya. Nire-reject namin ng iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa araw-araw, ma-accept ka namin as our Savior. Ayaw namin ma-reject sa araw ng paghuhusga na kung saan hindi mo kami tanggapin dahil nireject ka namin nung kami buhay pa. Ikaw, O Panginoon, magbigay sa amin ng kalakasan, pangyarihan, pang sa ng Lord. Hindi ka namin nare-reject dahil inuuna namin ang aming pangsariling kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Panginoon. Sama-sama po tayo manalangin ng Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. So marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na kailangan namin i-reject ang mga kasalanan. Tapos kami patuloy kaming makalapit sa iyo, Panginoon. And of course, mapalad ang mga taong inuusig dahil sa mabuting balita. Alalahanin natin na tayo tuturing na anak ng Diyos. And of course, kay pagkakaloob ni Lord ang March 10, 2026, sama-sama po tayo muling magnilay ng Tuesday Gospel. Maraming po salamat, and to God be the glory.